tinawag, minahal at isinugo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Today is Sunday, June 14, 2026, ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Isa sa maaaring tanong na pumapasok sa isip ng isang sundalo ay, may halaga pa ba ang sakripisyong ginagawa ko? May kabuluhan pa ba ang aking paglilingkod? Nakikita ba ng Diyos ang aking mga paghihirap? Kaya magandang balita ang hatid sa atin ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Tinawag tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, at may misyon tayong ipinagkatiwala ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, chapter 19, verses 2 to 6, sinabi ng Diyos sa Israel, "Kayo ang magiging aking bayan at natatanging pag-aari." Hindi sila pinili dahil sila ang pinakamalakas o pinakamakapangyarihan. Pinili sila dahil mahal sila ng Diyos at may misyon silang gagampanan. Ganoon din tayo. Bilang mga sundalo, maaaring pakiramdam natin, ordinaryo lamang ang ating ginagawa. Nagbabantay, nagsasanay, nag-oopisina, o nasa operasyon. Ngunit sa mata ng Diyos, walang maliit na paglilingkod. Kapag ito ay ginagawa ng may katapatan, may layunin ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5, verses 6 to 11, sinabi ni San Pablo, namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Napakagandang paalala nito. Hindi tayo minahal ni Kristo dahil perpekto tayo. Hindi tayo minahal dahil magaling tayo. Minahal niya tayo kahit sa ating kahinaan at pagkukulang. Minsan bilang sundalo, nadadala tayo ng ating mga pagkakamali at kabiguan. Ngunit ipinapaalala ng Diyos, hindi nawawala ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa at lakas upang bumangon muli. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 9, verses 36 to chapter 10, verse 8, nakita ni Jesus sa mga tao at nahabag siya sa kanila dahil sila ay parang mga tupang walang pastol. Nakita niya ang kanilang pagod, takot at mga suliranin. Pagkatapos nito, tinawag niya ang kanyang mga alagad at isinugo sila upang maglingkod. Pansinin natin, hindi perpektong mga tao ang kanyang pinili. Mga ordinaryong tao lamang sila. Ngunit ginamit sila ng Diyos upang gumawa ng mga dakilang bagay. Ganoon din sa atin. Bilang mga sundalo, tayo rin ay isinugo. Hindi lamang upang bantayan at protektahan ang teritoryo ng bansa, kundi upang maging instrumento ng kapayapaan, disiplina, pag-asa. Kaya ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. Una, tandaan, ikaw ay tinawag. Ang iyong serbisyo ay hindi aksidente. May layunin ang Diyos kung bakit ka narito. Pangalawa, tandaan, ikaw ay minamahal. Kahit sa iyong kahinaan, pagkukulang at pagkakamali, hindi tumigil ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Pangatlo, tandaan, ikaw ay isinugo. Araw-araw, ipinapadala ka ng Diyos upang maging mabuting halimbawa, mabuting leader, at mabuting lingkod ng bayan. Mga kapatid, sa gitna ng mga pagsubok ng buhay militar, huwag nating kalimutan, tinawag tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, at isinugo tayo ng Diyos. Kapag alam mong ikaw ay tinawag at minamahal ng Diyos, magkakaroon ka ng lakas upang harapin ang anumang misyon at pagsubok. At kapag alam mong ikaw ay isinugo ng Diyos, makikita mo na ang iyong serbisyo ay hindi lamang trabaho, kundi isang bukasyon at misyon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pagtawag at pagmamahal sa amin. Palakasin mo ang lahat ng sundalo at kanilang mga pamilya.
Bigyan mo kami ng tapang sa aming misyon, katapatan sa aming tungkulin, at malasakit sa aming kapwa. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal saan man kami ipadala. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.